Isang magandang araw sa iyo, Miss Angel. Tawagin niyo na lang akong Sandra. Ang kwento ko pong aking ibabahagi ay tungkol sa kapatid ng lola ko na si Lola Len. Bali, ilagay niyo na lang po sa point of view ng lola ko para mas maintindihan niyo pa po lalo. Maraming salamat po. Ako si Len at nangyari ang kwento na ito noong mga bata pa kami. Kami ay tubong Samar. Tatlo kaming magkakapatid. Ako, ang panganay, sunod ay si Lenny, at ang pangatlo, si Lani. Sa liblib na lugar kami nakatira, kasama ang mga magulang namin. Tahimik at payapa ang lugar. Masaya kahit medyo salat sa ibang bagay. Ang hanap buhay ng mga magulang namin ay sa taniman na pagmamay-ari naman ng isang maimpluwensyang tao sa lugar namin. Nasabi kong maimpluwensya dahil sa buong lugar namin ay halos sila ang nagmamay-ari. Mga sakahan, taniman ng palay at mais, babuyan, at marami pang negosyo. Maayos naman noon hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng problema. Dahil yun sa isang beses nang makita ng may-ari na tawagin na lang nating Don Pablo, ang pangalawa naming kapatid na si Lenny. Biglaan lang ang pagsama noon ni Lenny sa mga magulang namin sa sakahan. Parang dumaan lang ito para maghatid ng tanghalian nila nanay. At sa saglit na yon, ay hindi na daw maalis ang tingin ni Don Pablo sa kapatid ko. At panay ang tanong sa tatay. Nagpakita ito ng interes kay Lenny. Nagulat noon sila nanay at tatay dahil ang pagkakaalam nila ay wala itong anak. Ang alam nila ay asawa lang. Ngunit doon sila nagkamali. Sabi ni Don Pablo ay hindi daw lumalabas ng bahay ang anak niya. Tinanong pa ni tatay kung bakit. Ngunit hindi na sila sinagot ni Don Pablo. Nakwento yun sa amin ni nanay habang naghahapunan kami. Wala namang reaksyon si Lenny noon dahil nga mga bata pa kami. Hindi kami interesado sa ganoong usapin. Ang gusto lang namin ay mag-aral at maglaro. Hanggang sa dumating ang isang araw na paulit-ulit may nagpapadala ng bulaklak sa bahay namin, lalo na pag walang tao. Kaya hindi namin maabutan. Pero kutob naman namin ay si Don Pablo yon. At hindi nga kami nagkamali. Isang umaga ay bumaba ito sa sasakyan niya sa tapat ng bahay namin. Pinapasok naman siya ng mga magulang namin noon. Lumayo kaming magkakapatid, pero alam ko na nakita niya kaming tatlo. Matagal ang naging usapan nila at nung tinitingnan ko si nanay ay ramdam kong may kakaiba. Pagkatapos ng mahabang usapan ay umalis na din ito kasama ng kanyang mga alipores. Tahimik lang noon ang nanay at tatay at hindi nagsalita ang dalawa. Ilang araw ang nakalipas ay kakaiba ang pagkabalisa ng nanay at tatay ko. Parang lagi silang takot. Lagi nilang sinisiguro na nakalakang pinto at bintana. Paulit-ulit nila kaming pinapaalalahanan na lagi kaming magtutulungan ng magkakapatid kahit anong mangyari. Naging mas bantay sarado sa amin noon sila nanay at tatay. At yun ay sobrang nagpabahala sa amin. Hanggang sa naririnig na lang namin sa bulong-bulungan na nagkaroon daw ng hindi matinding pagkakaunawaan si tatay at si Don Pablo. At dumating ang araw na kinakatakutan namin. Tinanggal si tatay at nanay sa taniman. At dahil doon, ay napaamin namin si tatay kung anong rason. At yun ay gustong bilhin ni Don Pablo ang kapatid kong si Lenny. Na kahit sinong magulang naman ay hinding-hindi papayag. Dahil hindi naman hayop na
basta mo nalang bibilhin ang isang tao. Nanindigan si tatay at ayaw pumayag sa gusto ni Don Pablo, kaya umabot na sa pagbabanta ng buhay. Lubos ang takot namin noon dahil alam naming malaking tao ang binangga ni tatay. Walang may alam ng totoong kwento, kaya walang kibo ang mga kanayon namin noon. At ang mas matindi, iba ang pinapangalat na kwento ni Don Pablo tungkol sa mga magulang namin. Na kesyo, magnanakaw daw ang mga ito, kaya niya tinanggal sa trabaho. Ilang buwan kaming pinag-iinitan sa lugar namin noon dahil sa yon ang pagkakaalam ng lahat. Pero nagpatuloy pa din kami at humanap sila nanay at tatay ng panibagong pagkakakitaan. Nanahimik kami sa mahabang panahon, umiwas sa gulo, bantay sarado pa din kami nila nanay hanggang sa may umusbong na panibagong problema. Sunod-sunod ang nawawalang kadalagahan sa lugar namin. Parang 3 kababaihan ang nawala sa 3 magkasunod na linggo. Naging misteryo yon sa lugar namin. Naglaho ang 3 kadalagahan na yon at hindi man lang nakita ang mga bangkay kung talagang ang patay na sila. Base din sa usap-usapan ng mga tao. Sa sobrang takot ng lahat, tila naman naging maayos palalo ang buhay ni Don Pablo. Nagkaroon na naman ito ng panibagong pangkabuhayan at nagpatayo na naman ng isa pang malaking bahay. Sa ilang linggo nang may nangyayaring hindi maganda sa lugar natin, ito namang si Don Pablo ay patuloy na gumiginhawa. Usapan ng mga kapitbahay habang naglalakad kami ni Lenny. Ano sa tingin mo, ate? Ano kayang nangyari sa mga kadalagahan na nawala? Hindi kaya may kumuha sa kanila? Tapos, dinala sa malayong lugar? Tanong ni Lenny. Hindi ko rin alam eh. Nakakapagtaka na bigla na lang silang nawala. Kawawa naman ang mga magulang nila. Labis na silang nag-aalala. Kaya tayo, ate, lagi tayo mag-iingat. Hindi natin hawak ang panahon. Madami ng masasamang tao ngayon. Ikaw ang mag-ingat dahil minsan ang may gustong bumili sa'yo. Si Don Pablo. Mabuti na lang at tumigil na yun sa panggugulo sa pamilya natin. Naku ate, suntukin ko pa yun eh. Akala niya siguro uubra siya kay tatay. Wika ni Lenny, sabay tawanan na kami ng malakas. O siya, tara na, umuwi na tayo. Baka kanina pa hinihintay ni nanay itong mga pinamili natin sa palengke. Masaya lang kaming naglalakad pa uwi ni Lenny. Medyo madilim na din noon at malayo na kami sa parte na may mga tao. Hanggang sa hindi namin inaasahan, may mga lalaking humarang sa aming daraanan. Akma na akong aatras para makatakbo kami ni Lenny. Ngunit may nakaabang na din sa amin sa likuran. Mga lalaking nakaitim, na takip ang mga muka. Nabitawan namin ang aming mga dalang mga gulay at prutas at nagsimulang maghawak kamay ni Lenny. Umiiyak na siya noon at yumakap na siya ng mahigpit sa akin. Ate, huwag mo akong iiwan. Dito ka lang. Wika ni Lenny. Sumama kayo sa amin kung ayaw niyong masaktan. Wika ng isang lalaki na may malaki at malalim na boses. At bakit naman kami sasama sa inyo? Padaanin niyo kami dahil kailangan na naming umuwi.
At nang bigla na lang hinablot sa akin si Lenny ng sobrang bilis. Grabe ang gulat ko noon, pero pinilit kong hindi bitawan ang braso ng kapatid ko. Ngunit hindi ko kinaya. Masyado silang malakas. Naiwan akong nakalugamok sa daan habang umiiyak at sumisigaw ng tulong. Ilang minuto ay may dumating ng mga tao, ngunit sa mga oras na yon ay wala na si Lenny. Kinuha na siyang tuluyan ng mga lalaking nakaitim. Tinulungan akong makauwi ng mga tao doon, at nang malaman ng mga magulang ko ang nangyari, ay halos mabaliw sa pag-iyak ang nanay. Ang tatay naman ay nagpupumilit lumabas para hanapin si Lenny, ngunit pinigilan din siya ng mga tao. Ngunit hindi siya nagpatinag. Kumuha siya ng itak at nagmamadaling sumugod sa bahay ni Don Pablo. Dahil yun lang daw ang tanging naiisip ni tatay na gagawa noon kay Lenny. Dahil siya lang ang nagka-interes dito. Nagsisisigaw si tatay doon sa tapat ng bahay ni Don Pablo. Inaawat naman siya ng ilang kapitbahay namin at sinabihan siyang maghunos dili at huwag padalos-dalos sa ginagawa. Dahil ang alam nila ay may baril noon si Don Pablo. At pag hindi nakatiis ay baka daw mabaril nito si tatay. Walang nagawa noon si tatay kundi sumunod. Inakay namin siya para umuwi na at hinikayat ko siyang sa iba kami humingi ng tulong para mahanap si Lenny. Ngunit sobrang hirap para sa mahirap na pamilya na katulad namin. Walang nais tumulong at magmalasakit. Pang-apat sa kababaihan na nawawala si Lenny, ngunit wala pa ding aksyon na nangyayari. Ilang araw, linggo at buwan ang dumaan ay wala pa ding sagot kung asan ang kapatid kong si Lenny. Halos mabaliw na sa lungkot si nanay. Si tatay ay halos hindi na umuuwi. Kakahanap sa kanya. Parang nawala na kami ng pag-asa noon at parang gusto na lang naming tanggapin ang katotohanan na hindi na namin siya makikita. Ngunit isang hating gabi na nagising kami dahil sa kalampugan at pagkatok ng malakas sa pinto. Alam naming si tatay yun dahil tuwing ganong oras siya bumabalik galing sa paghahanap kay Lenny. Tumambad sa amin ng dugo ang katawan ni tatay at ang kapatid kong si Lenny. Buhat-buhat siya ni tatay at walang malay. Bumuhos ang luha namin noon, lalo na si nanay. Agad namin silang inasikaso at ginamot ang mga sugat na natamo ni tatay. Magmadali kayo. Ayusin nyo na yung mga gamit ninyo. Alis na tayo sa lugar na to. Delikado ang buhay natin dito. May halimaw sa lugar na to. Wika ni tatay. Hindi pa namin maintindihan, pero sumunod na lang kami at dali-daling nag-ayos ng mga gamit. Masaya ako noon dahil nahanap ni tatay si Lenny. At buhay siya. Hindi talaga tumigil si tatay. Ginawa niya ang lahat para makita ang kapatid ko. Bago sumikat ang araw ay matagumpay kaming nakaalis noon sa lugar na yon. Hindi pa din nagkakamalay si Lenny. Ngunit nang makarating kami sa lugar ng magulang ni tatay sa Quezon at napagamot ang mga sugat nito, ay agad na niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nahirapan siyang magsalita noon. Palaging umiiyak, tulala. Ilang buwan din bago niya naisipang ikwento lahat ng mga nangyari sa kanya noong panahon na may kumuha sa kanyang mga nakaitim na lalaki. Pagmulat daw ng mga mata niya ay nagising na siya sa isang kwarto na puro ginto. Tatayo daw siya noon, ngunit
Nakatali ang kamay at paa niya sa kama. At nung mga oras na yun ay nagsisigaw na siya dahil sa nilalang na pumasok doon sa kwarto. Isang lalaki na katawang tao na may mukhang halimaw. Mabalahibo raw ang buong katawan at mukha nito. Naanimoy balat ng hayop. Mas lalo daw lumalala ang pagkahalimaw nito, lalo na kapag nagagalit. Sobrang nakakatakot daw ang muka na hindi niya magawang titigan dahil na din sa kulay dilaw nitong mga mata. May malaking pangil at mahabang mga tenga. Maraming beses siyang nasaktan nito. Kalmot sa braso at dibdib. Sampal. Dahil sa ayaw daw kumain noon ni Lenny. Pinipilit daw siyang pakainin ito ng mga masasarap na pagkain. At dahil doon ay napapayag na din siya. Ilang beses din siyang nakasama nito sa hapagkainan. At doon ay nalaman ni Lenny na ang halimaw na yon ay ang anak ni Don Pablo. Opo, si Don Pablo talaga ang nag-utos na kuhanin si Lenny para ialay sa anak niyang halimaw. Para gawing hapunan at ialay ang puso sa sinasamba nilang nilalang na lamang lupa na nagbibigay sa kanila ng yaman at sumpa. Sumpa dahil may isang bagay na hindi natupad noon si Don Pablo sa nilalang na yon. Kaya ang kapalit ay ang itsura at ang magiging pagkatao ng anak niya. Pagod na daw ang anak nito na tawagin niyo na lang Gael. Pagod na siyang maging alipin ng kanyang ama. Pagod na siyang pumatay ng inosenteng babae para lang maalayan ng puso ang sinasamba nilang kampon ni Satanas. Hindi alam ni Lenny kung paano magre-react sa mga sinasabi ng halimaw at bakit niya yun sinasabi sa kanya. Naging magaan daw ang loob ni Gael sa kanya at hindi niya daw kaya na patayin si Lenny. Kaya naman isang gabi ay naisipan ni Gael na patakasin itong si Lenny. Dahil ilang araw na lang pala noon ay uutusan na si Gael ni Don Pablo na patayin si Lenny para maialay na ang puso nito sa sinasamba nilang nilalang. Sakto noon ay paulit-ulit nang nagmamatsyag si tatay sa bahay ni Don Pablo. At saktong nung gabing yon, nakita niya si Lenny na tumatakbo ng duguan. Bago pala noon ay nahuli ni Don Pablo na pinapatakas ni Gael si Lenny. Kaya naman nagpang-abot sila. Sinaktan siya nito at kulang na lang ay patayin niya ito. Ngunit humadlang si Gael. Kaya nakatakas na ng tuluyan si Lenny. Hanggang sinasagip na siya ni tatay. Nakwento na din niya noon kay tatay habang nagmamadali silang makalayo doon sa bahay ni Don Pablo. Maraming alagad ni Don Pablo ang humahabol sa kanila at pinapaulanan sila ng bala. Dahil doon ay nawala na din ng malay si Lenny dahil sa sakit ng katawan at maraming sugat. Naging maayos ang buhay namin. Simula nang umalis kami sa lugar na yon. Ang karanasan na yon ni Lenny ay paulit-ulit na nagpapaalala sa amin na laging mag-ingat sa lahat ng bagay. Wala na kaming alam sa halimaw na yon. At sana ay wag na silang mambiktima pa ng mga inosenteng kababaihan. At laking pasasalamat na lang namin dahil pinatakas niya ng gabing yon ang kapatid kong si Lenny. Kung hindi, ay hindi namin malalaman na may halimaw pala doon na nakatago lang at hindi lumalabas. At may isang Don Pablo na nagpapakasasa sa yaman at may sinasambang alagad ni Satanas.